Good morning po sa lahat ng ating mga kasama ngayong umaga po ng linggo, October 25, 2020. Ngayon po ang huling linggo ng buwan ng Oktubre sa taong 2020 dahil next Sunday po ay November 1 na. At tayo po sa kalooban po ng Panginoong Diyos ngayong umaga pong ito ay muli pong nagsasagawa ng isang live na Bible program mula po rito sa bayan ng Plaridel sa lalawigan ng Bulacan. Ang atin pong Bible program ay napapanood po ng marami po nating mga kababayan dito po sa Pilipinas at maging sa mga kababayan po natin sa abroad. Ngayon pong linggo pong ito ay gusto na po nating maumpisahan ang pagpapatuloy po ng ating paksa kung saan napupunta ang lahat ng mga taong namatay na noon at ngayon ayon sa Biblia. Yan po yung ating paksa na binuksan, inumpisahan po noong nakaraang October 11 sa aking natatandaan. Ngayon po ay October 25 na at meron na po tayong mga natalakay po dito at gusto po nating bigyan po yan ng pagbabalik-aral ng review. Pero bago po natin gawin yung review, ako po kasi ay nakatanggap ng video. May nag-share po sa atin ng video, mga kaibigan po natin. Video po ito ni Mr. Soriano. At doon po sa video, noong mapanood ko yung video ni Mr. Soriano, china-challenge po ni Mr. Soriano ang lahat ng mga pastor. Yung ikang mga nagsasabi na sila may mga healing power. O bakit hindi kayo ngayon lumabas at patigilin nyo na ang COVID-19. Si Brother Jacob Santos, kung narito po sa ating Bible program, yung video po na yon, pwede pong ma-share din sana para sa mga kasama natin na alam nila na yung sinasabi kong video na yun ay talagang meron. Na si Mr. Soriano, ang dating po niya, china-challenge po niya ang lahat ng mga pastor, yung mga pastor ng born again na yan, mga nagsasabing meron silang power para magpagaling. Asan kayo ngayon? Ba't hindi kayo lumabas? Sabi ni Mr. Soriano. Diyan mahahayag na mga bulaan kayong lahat. Tapos sabi ni Mr. Soriano, kami, wala naman kaming claim na kami nagpapagaling. Basta kami, pinagpe-pray namin sa Diyos. Kung gumaling, kalooban ng Diyos. Ayan, playing safe si Mr. Soriano dun po sa video. Meron po ba rito sa mga kasama natin na napanood yung video na yon? Na si Mr. Soriano ay ngayon po ay para siyang nagga-grandstanding. At ngayon po ay nag-iingay siya. Nandiyan ang COVID-19, ba't di nyo mapatigil? Ba't di nyo mapahinto? Kung talagang kayo ay mayroong power para magpagaling. Good morning kay Marisa Banyares, kay Nelson Banyares, yung mag-asawa po na pinag-pray po natin sa Balibag, Bulacan. Ayun, yan pong mag-asawa na yan, may mga video po sila ng testimony na sila nga po ay pinagaling ng Panginoong Hesus. Ngayon, si Mr. Soriano, pagka po yung video niya na yon ay hindi natin sasagutin, kikibuin, mapagdududa ni Mr. Soriano ang mga tao sa panahong ito. Oo nga, mukhang may punto si Brother Eli kung talagang totoo na itong mga pastor ay mayroong kapangyarihan. Bakit
hindi mapatigil, hindi nila mapahinto yung COVID-19 na yan. Kasi si Mr. Soriano, yun ang kanyang dinidiinan. Kung talagang may power kayo, mga pastor, nakalimutan ni Mr. Soriano, siya po ay nanawagan doon sa mga pastor na, di ba, mayroong prayer na ginagawa sila Mr. Soriano sa television, yung kanilang community prayer. Ang imbitasyon ni Mr. Soriano, magsama-sama na tayong mga magkakaiba ng paniniwala, at manalangin tayong sama-sama para dito sa pandemic crisis na COVID-19. Kalimutan ika natin yung ating mga magkakaibang mga doktrina. Tingnan niyo po yung kaipokritohan ni Mr. Soriano na yan. Gusto po niyang tawagan ng pagkakaisa ang mga pastor, ang mga ministro, magsama-sama raw sa pananalangin, makiisa raw sa kanilang community prayer, at kalimutan na raw yung mga hindi pagkakaintindihan, hindi pagkakasundo sa kanilang mga aral, sa kanilang mga doktrina. Tapos ito ngayon si Mr. Soriano, ang pinagsasalitaan, mga pastor. Yung debate po namin ni Brother Eli, tanungin nyo si Brother Eli kung kailan niya gusto na kami magkadebate. Wala sa akin ang problema. Ang may malaking problema si Soriano. Ayaw niyang makipagdebate. Iwas ng iwas. Yun lang po ang aking sagot. Si Mr. Soriano ang duwag, ang ayaw humarap. Ngayon, papatulan ko si Mr. Soriano dito sa kayabangan niya sa video na yan. Para i-challenge niya ngayon ang mga pastor na kung talagang kayo ay may kapangyarihang magpagaling. Nasaan kayo ngayon? Lumabas kayo at patigilin ninyo ang COVID-19 na yan. Ito sagot ko, Mr. Soriano. Baka nakakalimutan mo. Nung magyabang ka sa mga miyembro mo, ano sabi mo? Ikaw ang tinatarget ng COVID-19. May video niyan. Sabi ni Mr. Soriano, siya ang target ng COVID-19. Nung sabihin niya ni Mr. Soriano, hindi pa ganoon karami ang kaso ng COVID-19 sa Brazil. Ngayon, pagkatapos sabihin ni Mr. Soriano na siya'y tinatarget ng COVID-19 sa Brazil, doon po umakyat, tumaas ang bilang ng kaso ng COVID-19 sa Brazil. Ang sagot ko naman kay Mr. Soriano noong sinabi niya yan, Mr. Soriano, kung ikaw ang target ng COVID-19, ba't ka ako sa China nag-umpisa yan? Ba't hindi sa Brazil? Tama po ba? Yung mga kasama po natin, nagtatanong lang ako, kung ang pagmamayabang ni Mr. Soriano, siya ang tinatarget ng COVID-19, bakit ka ako sa China nag-umpisa ang COVID-19 at hindi sa Brazil? Hindi naman siya kumibo dyan. Ngayon, ito ngayon ang kanyang pag-iingay. Nasaan kayo mga pastor? Mga may power, ba't hindi nyo ngayon patigilin ng COVID-19? Ito ngayon ang sagot ko. Kasi hindi ka pa nadadali ng COVID-19. Mr. Soriano, hindi ka pa nalolocate ng COVID-19 dyan sa Brazil, kaya nadyan pa rin ang COVID-19. Tama po ba? Yung ating mga kasama, pwede po ba kayong magbigay ng inyong komento? Ang nakikita ko po kay Mr. Soriano sa mga panahong ito, yung kanyang takot, yung kanyang fear sa COVID-19. Kinakabahan si Mr. Soriano. Ngayon, gusto niyang i-exploit ang mga pastor. Gusto niyang gamitin. Sige nga, yung mga pastor dyan, patigilin nyo nga ang COVID-19. Sino makikinabang? Hindi ba si Mr. Soriano? Tama po ba? Sinasagot ko lang yung video na yun ni Mr. Soriano. Kasi pagka walang sumagot sa kanya, walang kumibo sa kanya, iisipin, may punto si Mr. Soriano.
O ngayon, eto ngayon ang sagot ko sa kanya. Kaya mo lang naman hinahamon ngayon ng mga pastor, china-challenge para mag-benefit ka. Bakit? Pag ba napatigil ang COVID-19, di ba happy-happy uli si Soriano? Sa Brazil, bubukasan niya uli yung kanyang mga negosyo ron. Tama po ba? Hindi ba ganyan naman ang... Ako kasi, 19 na taon na nakasama ni Mr. Soriano, kaya kabisado ko siya Ang nakikita ko kay Mr. Soriano, natatakot siya sa COVID-19. Gusto niya mawala na ang COVID-19 na yan. Kaya tinatawagan niya ang mga pastor, lumabas kayo, patigilin niyo yung COVID-19. Kami naman wala kaming claim na kami nagpapagaling. Nagpe-pray kami sa Diyos. Pag gumaling, kalooban ng Diyos gumaling. Playing safe si Mr. Soriano. Playing safe. O ngayon, ito ang sagot ko, Mr. Soriano, sa iyo. Dahil ikaw may claim na ikaw tinatarget ng COVID-19. O kaya nandyan pa si COVID-19 kasi hindi ka pa nadadali ni COVID-19. Hindi ka pa niya nadadali. O kaya pag nadali ka na siguro, dahil ikaw ang may sabi, galing sa bibig mo yan, dun pa lang hihinto, dun pa lang titigil si COVID-19. O ngayon, ito pa ang isa pang sagot ko, kasi ako po hindi mauubusan ng sagot Sino ba ang apektado ng COVID-19? Sino ba natatakot sa COVID-19? Ang takot sa COVID-19, yung kagaya ni Mr. Soriano. Bakit? Ba't siya natatakot? Kasi wala siyang kapangyarihan. Wala siyang proteksyon laban sa COVID-19. Tama po ba? Pagka ikaw ay Kristiyano, sumasampalataya, mayroon kang kapangyarihan, at ikaw ay balot ng proteksyon ng dugo ni Jesus Christ, ang COVID-19 po ay hindi big deal sa mga sumasampalataya kay Jesus Christ. Amen. Pwede po bang mag-amen yung mga narito po na kasama po natin ngayong umaga? Ikaw ay Kristiyano, ikaw ay protektado ng dugo ng Panginoong Hesukristo, bakit ka magwo-worry? Bakit ka mababalisa dyan sa COVID-19 na yan? Kami subok namin yan Ilang buwan na po itong COVID-19 dito sa Pilipinas. Ilang buwan na po yung lockdown. Wala naman pong wala namang epekto yung COVID-19 sa mga kapatid. Mayroong kapatid nag-positive, si Brother Lonol sa Milano. Nung pinag-pray natin, gumaling. Nag-negative. Yun ang punto ko po, mga magulang at mga kaibigan, yung mga kababayan natin. Ang natatakot sa COVID-19, yung mga hindi protektado ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Pero pagka ikaw ay nasa proteksyon ka ng Panginoong Hesukristo, parang sa Egypt. Di po ba sa Egypt, noong magpadanas ng salot doon, 10 salot. Mr. Soriano, alam mo naman yung 10 salot na yan, di ba sa Egypt? Hindi dahil may 10 daliri. Mr. Soriano, baka nakakalimutan mo na yung sagot mo doon sa nagtanong sa iyo. Bakit po ba, Brad Eli, 10 yung salot sa Egypt? Sabi ni Mr. Soriano, tingnan mo daliri mo sa kamay, ilan yan? Ito po, 10. Ayun, kaya 10. Para pag lagi mong nakikita, lagi mong matatandaan. Yan ang sagot ng una ni Mr. Soriano nung ako po sumagot, sabi ko, kaya 10 yung salot sa Egypt kasi meron silang 10 Diyos-Diyosan doon. Lahat na ngayon, ipinahiya at hinatulan ng Diyos ng Israel. Ipinamukha ng Diyos ng Israel na mga inutil lahat ng kanilang mga Diyos sa Egypt. Nadinig ni Mr. Soriano yung sagot ko. Nire-record ito sa palit sa Brazil. Kinopya ni Mr. Soriano. Kaya ngayon si Mr. Soriano, pagka ang usapan yung 10 salot sa Egypt, ang sagot na niya, kasi mayroong 10 Diyos-Diyosan sa Egypt, ang mga Egyptians. Kanino kinopya? Kay Brother Willie. Kaya nga ang trabaho na lang ni Mr. Soriano
Pagkatapos ma-download po yung aking mga videos, uutusan naman yung mga fanatics niya na ireklamo yung ating mga videos, ipatanggal, ipabura sa YouTube, sa Facebook. O ngayon, ito ngayon ang punto ko. Kahit nandyan ng 10 salot sa Egypt, ang apektado po, mga Egyptians. Ang apektado po, mga Ehipsyo. Pero yun pong mga Israelita, hindi sila apektado. Amen. Nagkakaintindihan po ba? Kay Juanita Ramos Grabador, salamat po sa inyong panonood pa mula noong 1990s. Kaya lang, hindi nyo po nakilalang personal si Mr. Soriano. Ako po nakasama niyang personal, 19 na taon. Kaya ang aming hindi pagkakaintindihan ni Mr. Soriano ay hindi personal issue. Kaya ako humiwalay sa kanya kasi sa turo niya na pamali-mali at pabago-bago. At nakita ko po kung saan na nakapokus si Mr. Soriano sa pera, pagpapayaman. Yun lamang po ang aking sasagot. Hindi nyo po kilala si Mr. Soriano ng personal. Ako po mula ulo hanggang paa kilala ko siya. Kaya kung meron man po akong pagtutol na ginagawa ngayon kay Mr. Soriano, hindi po sa personal issue. Meron nga pong nakikiusap sa akin, Brother Willie, baka pwedeng sagutin mo yung pinupukol sa'yo ni Mr. Soriano ng mga alipores na nangalon niya ka raw, Brother Willie. Nangalon niya ka. Sabi ko, alam mo, ganito lang yan, simple eh. Kung ako'y nangalon niya, dapat nakakulong na ako. Tama po. Kung ako ay nangalon niya at may ebidensya, itong si Mr. Soriano at yung kanyang mga alipores, dapat si Brother Willie matagal nang nakakulong. As simple as that. Ito nga sila Mr. Soriano ang pumupukol ng mga personal issue eh. Ako nga, pag may nagtatanong, bakla ba si Brother Eli? Hindi ko sinasagot na bakla siya. Yung iba, yun ang gustong pag-usapan. Talaga bang nan-rape si Brother Eli? Sa korte ka ako ng makabebe, meron doon. Ganun lang po ako sumagot. Iniiwasan ko po na itong Bible program, ang pag-usapan tungkol sa personal na mga issue. Kaya may pumapasok nga ritong mga alipores ni Mr. Soriano Ang gusto po, ilihis yung usapan Gusto pag-usapan yung mga personal issues. Ano sabi ko? Pagka-usapang personal, hindi ako mauubusan. Marami din ako pwedeng sabihin sa mga personal issues kay Mr. Soriano, pero hindi kasi yan ng forte ni Brother Willie Hindi yan ang aking karakter. Ako may sinasabi man laban kay Mr. Soriano tungkol sa doktrina, tungkol sa turo. Amen. 4 na taon na pong mahigit ang Facebook Live Bible Program. Yun namang pag-upload ko ng video sa YouTube, 10 taon nang mahigit. Yung aligasyon na ako'y nangalon niya, kung meron silang solid evidence, dapat ako'y naipakulong na sa korte. Tama po ba? Ganun lang naman Isip-isip lang naman, paganahin lang yung common sense na hindi na common sa mga fanatics. Yung common sense, hindi na common sa mga fanatics ni Mr. Soriano. Ngayon, ano po yung punto ko? Ano po yung punto ko? Bakit ko po binabanggit yung tungkol sa 10 salot sa Egypt? Ang apektado po nung mga salot, yung mga Egyptians. Pero yung mga Israelita, sila po'y kampante, sila po'y panatag. Hindi sila apektado kahit nga po noong huling salot, yung pagkalipol ng mga panganay. Ano instruction ng Diyos? Kina Moises, yung papatayin na kordero yung dugo, ipapahid sa pintuan ng bahay. Para pag nakita noong salot,
Hindi papasok dun sa mga bahay ng mga Israelita. Ano nangyari? Yung mga bahay ng mga Egyptians, ang mga namatayan ng kanilang mga panganay. Tama po ba? Pero yung mga Israelita, dahil may proteksyon nung dugo ng hayop, sila po ay ligtas eh. Ngayon, ang punto po natin, yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo, yan ay, po yan, mas superior yan sa dugo ng hayop na pinatay ng mga Israelita, at yung dugo noong mga hayop na yun pinahid sa bahay, doon sa pintuan ng kanilang bahay. Naintindihan po ba ng ating mga kasama yung ating sinasabi na yan? Si Mr. Soriano, gusto niyang utuin ng mga pastor. Gusto niyang china-challenge niya para kumbaga ang ginagawa ni Mr. Soriano, gusto niyang i-manipulate yung mga pastor. Parang naalala ko po yung mga tao na kaaway ng Panginoong Hesus, galit sa kanya. Nung siya nakapako sa krus, ano po sabi nung mga kaaway ng Panginoong Hesukristo? Babasahin ko po sa 27 ng Mateo, ang talata 41-42. Tingnan niyo po yung diwa ng mga kaaway ni Jesus Christ. Ganon din si Mr. Soriano Gayon din naman ang pagkalibak sa kanya ng mga pangulong saserdote, pati ng mga eskriba at ng matatanda na nagsisipagsabi, nagligtas siya sa mga iba, sa kanyang sarili ay hindi makapagligtas. Siya ang hari ng Israel. Bumaba siya ngayon sa krus at tayo'y magsisisampalataya sa kanya. Hindi ba ganyan si Mr. Soriano? Doon sa video niya na yon, ano ang pinopromote ni Mr. Soriano? Nagpo-promote si Mr. Soriano ng doubt, ng duda. Nagtatanim siya ng alinlangan sa mga tao. Ayaw ni Mr. Soriano na ang mga tao sumampalataya na ang Diyos hanggang ngayon ay nagpapagaling. At sa pagpapagaling na ginagawa ng Diyos, meron siyang mga instrumento. Meron siyang mga kasangkapan para yung kagalingan makarating at maipagkaloob sa mga tao. Tama po ba? Yung ating mga kasama. May mga pumapasok po sa ating Bible program. Huwag niyo pong iintindihin at nangguguluho talaga. Hindi ho nila matagalan yung mga nadidinig po sa atin nasasaktan po sila ngayon dito po sa binasa nating talata, ano ba ang gustong mangyari noong mga eskriba, noong mga saserdote, noong nakapako sa krus si Jesus Christ? Kung talagang siya ang tagapagligtas, siya ang Kristo, di bumaba siya ngayon sa krus at sasampalataya kami. Mr. Soriano, mahihirapan ka dito. Dito sa akala mo dyan sa video mo na yan nakapuntos ka. Ikaw ay nakaungos. Hindi. Lalo kang mababaon dyan, Mr. Soriano. Si Jesus Christ, tagapagligtas, nakapako sa krus. Ano ngayon ang sabi ng mga kaaway niya? Kung talagang ikaw ang tagapagligtas, bumaba ka dyan sa krus at iligtas mo sarili mo at sasampalataya kami sa iyo. Ganoon ang video ni Mr. Soriano na kanyang pinapakalat ngayon. Sabi ko, meron ho kasing mga pastor na nasendan din ng video Sabi ko, ano po ba ang inyong reaksyon? Sabi ng mga pastor, Brad Willie, hayaan na lang natin. Huwag na lang natin pansinin. Sabi ko, ako po, hindi ako papayag na hindi ko sasagutin yan. Hindi ko kikibuin yan dahil kilala ko si Mr. Soriano, magaling siyang maglagay ng paduda, ng alinlangan sa isipan ng mga tao. Manang-mana kay Satanas.
Ganon ka ako yung ahas eh. Di ba sabi nung ahas kay Eva, tunay bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain sa alimbang bunga ng punong kahoy sa halamanan? Ganon eh. Sabi nung babae, makakakain naman kami. Huwag lang dito sa bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kasi pagka kumain kami, baka kami ay mamatay. Ano sabi noong ahas? Tunay na hindi kayo mamamatay. Ano po ang gawain ni Satanas at ng mga kampo ni Satanas? Pagdudahin ang mga tao sa Diyos at sa kanyang mga salita. Yan ang nakita ko sa video ni Mr. Soriano. Kaya ako sabi ko, yung ibang mga pastor, ayaw siyang kibuin. Hindi ako papayag na hindi ko kikibuin yung video na yan. Bakit? Nandyan ang mga testimony, nandyan ang mga patotoo. May mga gumagaling. COVID-19, ilan na po yung pinag-pray natin na gumaling? May huwes pa, di ba? Tapos gumaling sa cancer. Tapos gumaling sa stroke, paralysis. Pwede ba namang nandyan yung mga videos na sila'y pinagaling ng Panginoong Jesucristo? Tapos ito si Mr. Soriano ngayon sina-challenge sa mga pastor. Ano ang gusto niya mangyari? Patigilin na mga pastor yung COVID-19 na yan. Bakit? Kasi halata namang kinakabahan na si Mr. Soriano Halatang si Mr. Soriano ninenervyos na. Kaya gusto niya na kung may mauutos siyang mga pastor para patigilin yung COVID-19, ang magbe-benefit si Mr. Soriano dahil marami pa siyang mga plano. Marami pa siyang, gusto pa niyang ituloy yung kanyang pangwawalang hiya, yung kanyang mga pandaraya sa mga miyembrong inaakay niya. Hindi ba pangwawalang hiya yan? Kung ipamukha ni Mr. Soriano, yung abulo yan na pumapasok, kulang lagi, kulang kapos. Ang nagdadagdag, yung mga negosyo ni Mr. Soriano at nung bonjing na pamangkin niya. Hindi ba ganun? Kulang, kapos ang abulo yan. Kaya kailangan yung mga negosyo ni Mr. Soriano, yung kinikita, pandagdag, na-lockdown. Walang negosyo. Sarado mga negosyo. Ano ngayon ang pakiusap ni Mr. Soriano? Suportahan siya ng mga nasa Pilipinas dahil 300 sila sa Brazil. Hindi ba pinatunayan ng pangyayari na yung mga miyembro sa grupo ni Mr. Soriano, ang winawalang hiya ni Mr. Soriano, nilulumpo, kinukuba, ginagatasan, ginagawang palabigasan. Nung magtsuhi na yan. Kaya yung mga fanatics, kung kayo lang ay maghihinahon lang ng inyong mga pag-iisip at iintindihin lang yung aking mga sinasabi, kayo rin po maliliwanagan ganyan naman po yung nangyari sa iba nating mga kapatid nung umpisa galit sa akin. Nung umpisa ako po ay pinakinggan lang para puntusan. Hindi pa si Attorney Indusil, sinabi niya naman yun. 2 linggo siyang nanood para ako'y pamalian, puntusan. After 2 weeks sumuko. Walang mali sa mga pinapangaral ni Brother Willie. Yun ng 2 linggong panonood ko sa kanya, pinamalian lahat, tinaob lahat ng natutunan ko kay Brad Eli sa maraming taon. Yun din po yung aking paanyaya sa mga fanatics, sa mga miyembro na mga panatiko. Huwag kayong, sabi nga bawal ang pikon. Get it straight. Ganun lang. Huwag kayong mapipikon. Yung sinasabi ko, pag-aralan ninyo. Si Mr. Soriano kasi sa mga panahong ito, kabado na. Wala na yung jukebox niya. Wala na si Army, Policarpo, yung kanyang madalas tawagin. Kapatid ng Army. Sige, magsalita ka. Patunayan mo sa mga kapatid, mali ang itinuro sa atin ng kapatid na Perez. Wala na siyang Army na jukebox na
hitman, na matatawag niya para siraan si Nicolas Perez at tulungan siya para itsubibo yung mga utu-utong mga miyembro. Wala na eh. Kaya si Mr. Soriano, sa kanyang pagkadesperado ngayon, ang gusto po niya, manipulahin ng mga pastor. Sige nga, patunayan nyo nga na kayo may kapangyarihan. Patigilin nyo nga ang COVID-19 na ito. Bakit? Kasi si Mr. Soriano ang unang takot sa COVID-19. Sa ating mga sumasampalataya kay Jesus Christ, sa ating mga protektado ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, ang COVID-19, virus lang yan. Tama po ba? Hello, may kausap pa po ba si Brother Willie? Sang-ayon po ba kayo sa sinasabi ko? Ang nasa atin ng Holy Spirit, naninirahan sa mga Kristiyano ang Holy Spirit. Ang COVID-19 virus lang. Virus lang yan. No match sa Holy Spirit na naninirahan sa katawan ng mga Kristiyano. Kaya nga, hindi po big deal ang COVID-19 sa lahat ng mga sumasampalatayang mga Kristiyano. Amen. Amen po ba? Pag-aralan nyo po. Ang Israel, nung maglakbay sa ilang 40 years, tama po ba? Umabot sila ng 40 taon sa paglalakbay sa ilang bago makarating sa Promised Land. Tanong ko po sa inyo, pwede bang dalhin ng Diyos ang Israel sa Promised Land nang hindi na aabot sa 40 years? Pwede po ba kayong sumagot? Kaya ba ng Diyos na ang bayang Israel ay makarating sa lupang pangako na hindi na aabutin ng 40 years sa wilderness? Kaya po ba ng Diyos yun sa kanyang kapangyarihan? Ano po sagot po ng mga kasama natin? Pwede po bang gawin ng Panginoong Diyos na yung bayang Israel inilabas ni Moises sa Egypt, makarating po sa Promised Land nang hindi po sila umabot ng 40 years sa sa wilderness? Pwede po ba? Ang sagot, pwede, kaya ng Diyos na yung bayang Israel makarating sa Promised Land nang hindi naman aabutin ng 40 years. Ang tanong, bakit inabot ng 40 years? Ang bayang Israel sa paglalakbay sa ilang. Marami pong taon yun, 40 years. Bakit? Kasi may reason ng Diyos. Ano gusto po ng Diyos na mangyari? Gusto po kasi ng Diyos ma-eliminate muna, mamatay muna sa paglalakbay sa ilang lahat ng mga rebelde sa Kanya. Ang gusto po ng Diyos na makapasok doon po sa Promised Land yung mga karapat-dapat at mga tapat sa Kanya. Amen. Amen po ba? Ganon din po yung nakikita ko. Kaya ang COVID-19 po ay narito pa. Kasi meron pang mga dapat na ma-eliminate at kasama ron si Mr. Soriano. Yun po yung aking nakikita na dahilan, mga magulang at mga kaibigan. Kaya ang COVID-19 nandyan pa. Kaya nandyan pa. Pero pagka Kristiyano ka at ikaw ay sumasampalataya, ikaw ay binalutan ng dugo ng Panginoong Jesucristo, may proteksyon ka. Kaya hindi ka mababahala, hindi ka mababalisa diyan sa COVID-19. Bakit ba si Mr. Soriano ang nag-aalala?
Kasi alam naman ni Mr. Soriano sa puso niya, sa kalooban niya kung ano ginagawa niya ngayon eh. Alam ni Mr. Soriano yung kaya eto siya naglabas ng video at china-challenge po ang mga pastor. Bakit? Kung may mauto siya, yan ng COVID-19 na yan mawala na, maalis na, di happy-happy na uli si Mr. Soriano. Tuloy-tuloy ang pangwawalang hiya sa mga tao. Yun po yung sinasabi ko. Si Mr. Soriano ang nagsabi, target siya ng COVID-19. O bakit nandyan pa ang COVID-19? Hindi pa kasi mission accomplished. Hindi pa na-accomplish ng COVID-19 ng kanyang mission. Kung kasama si Mr. Soriano sa dapat ma-eliminate ng COVID-19, so be it. Yun ang aking sagot sa video ni Mr. Soriano. Kung si Mr. Soriano wala nang balak na pagsisihan yung kanyang mga kawalanghiyaan, yung kanyang mga kasalanang ginagawa sa Diyos at sa tao, at ang COVID-19 ang magiging instrumento para tapusin at wakasan ang kawalanghiyaan ni Mr. Soriano, talagang hindi pa aalis ang COVID-19 na yan. Ngayon, so much for that. Ako po ay magpapaksa na 43 ang narito po ngayon sa ating Facebook Live. Sa ating paksa kung saan napupunta ang lahat ng mga taong namatay na noon at ngayon ayon sa Biblia. Sa ating mga nagdaang pag-aaral, ang kamatayang pisikal sa Biblia, ito po ay katakdaan po ng Panginoong Diyos nang ang tao po ay magkasala na. Hebreo 9 at 27. Basahin po natin. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Ito pong kamatayan, ito po itinakda ng Diyos sa tao. Kaya ito po ay hindi maiiwasan. Tama po ba? Ang death, inevitable. Hindi po yan maiiwasan. Darating at darating yan. Kaya dapat po paghandaan. Tama po ba? Yung ating mga kausap, sang-ayon po ba kayo na yung kamatayan ay hindi maiiwasan? Yan po ay pwedeng mangyari kahit kanino. Mayaman, mahirap, nag-aral, hindi nag-aral, marunong, hindi marunong. Tama po ba? Ang kamatayan po ay katakdaan ng Diyos. Dahil nagkasala na ang tao, pumasok na ang kasalanan, ayan, ang kamatayan po ay nararanasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Roma 5 at 12. Ang kamatayan po, paghahandaan na lang natin yan. Mahirap po kasing dumating ang kamatayan na hindi napaghandaan. Kaawa-awa po yung maiiwang pamilya. Tama po ba? Problema pong malaki yun. Kaya nga po kami sa St. Peter. Ako ho kasi ay St. Peterian. Ako po kasi ay bahagi po ng kumpanya ng St. Peter. Yun po yung aming sineshare sa mga tao na ang kamatayan po kasi pag hindi na paghandaan yan, malaking problema yan. Pwedeng yung namatay, wala na siyang problemahin, pero problemahin siya ng kanyang pamilyang naiwan niya. Tama po ba? Kaya yun, ako po, mga 10 years ago pa lang, prepared na po ako dyan. Meron na po akong St. Peter, kaya ako'y pinagbabantaan ni Mr. Soriano. Hindi na po problemahin yan. Pati nga po yung libingan, meron na rin po akong naihanda Mga mga as early as mga 10 years ago, meron na po. Kasi nga, binabasa natin ang Biblia. Nakita natin na
Talagang ang kamatayan po'y nangyayari yan. Sumasapit yan sa buhay ng tao. Kaya nga kahit ako sabihan ng aking mga kabag-anak, mga kapatid ko, kaibigan, Brother Willie, hindi pa delikado yung ginagawa mo na yan? Ini-expose mo si Mr. Soriano? Siyempre, magagalit sa yung mga miyembro niyan. Baka patayin ka ng mga yan. Baka sila'y nagpaplano ng ikaw burahin. Ay sabi ko nga, buti nga ako, binubura pa lang yung mga video ko, hindi pa ako binubura ng mga yan. O ngayon, sabi ko ganito na lang, ang tao ka ako, mamamatay talaga. Kahit anong paraan yan, darating ang kamatayan. Merong kakong namatay sa sakit. May namatay naman dahil nagbisyo. Naglasing ng naglasing, araw-gabi. Namatay dahil sa paglalasing. May namatay naman dahil nagbisyo ng sigarilyo. Nagkasakit. Tama po ba? Meron naman po namatay dahil na aksidente. Meron naman namatay dahil sa kalupitan ng tao. Tama po ba? Kagaya noong nabalita, na-promote sa trabaho, bibili ng cake para sa supervisor niya, nagparirigalo, nagka-problema doon sa labas, di ba, no? Nagkasagian. Binaril sila, patay. Tama po. Yun po yung sinasabi ko na yung kamatayan po, yan ay hindi maiiwasan, mangyayari't mangyayari yan. Kaya dapat paghandaan. Ngayon, yung mga nagwo-worry sa akin, na mga kapatid ko, talaga sinabihan ako, ikaw ba, Willie, talaga, hindi ka man lang nakakaramdam na matakot ka dyan sa ginagawa mo na yan, na pwede kang gawan din ng masama noong mga nasasagasaan mo, kahit mga kaibigan ko. Brother Willie, pag ba lumalakad ka, may bodyguard ka? Wala, sabi ko. Ba't di ka nagsasama ng bodyguard? Hindi ka ako kailangan yan. Ang Panginoong Diyos naman kakoy nagbibigay ng magbabantay sa akin, yung mga anghel. Tama po. Ganon yung aking pananampalataya na meron namang i-assign ang Diyos na guardian angel para proteksyonan ka. Yang sila Mr. Soriano nandiyan pa ako, ano ang mga gustong mangyari? Bigyan natin ng bulletproof si Brother Eli. Sasakyang bulletproof. Tingnan nyo yung kaduwagan ng mga leader dyan. Gustong magkaroon ng sasakyang bulletproof, hihingin sa mga miyembro. Mga dibaril sila pag lumalakad. Lalo yung bonjing. Matutulog po sa kwarto niya sa ilalim ng unan, merong 45. Anong klaseng mga tagapagturo yan? Humihiram ng tapang sa baril. Para lang sila maging panatag dapat nakasakay sa bulletproof na sasakyan. Ano po sabi ko sa mga nag-aalala sa akin? Tanggapin natin ang katotohanan. Lahat tayo mamamatay. Iba-iba lang kako ang kaparaanan, pero isa lang ang resulta, patay din. Ngayon kako, ganito na lang. Mas magandang mamatay dahil nagsasabi ka ng katotohanan. Amen. Yung kako ang kamatayang may karangalan. Yung ikaw ay nagsabi ka ng katotohanan at nanindigan ka sa katotohanan. Yung kako ang kamatayang may karangalan. Pero yung, halimbawa, kay Mr. Soriano, siya mamatay sa sakit. COVID-19 halimbawa, kung anong ang sakit, walang yun hindi po masyadong yung kamatayan na yun dahil si Mr. Soriano naman hindi naman sa katotohanan ngayon hindi naman katotohanan ng ibinabandila, hindi naman katotohanan ng kanyang ipinakikipaglaban. Yun lamang po ang aking dyan. Masasabi dyan na tinanggap ko po kasi yung nasa Biblia na ang kamatayan, darating at darating yan sa buhay ng tao. Kaya paghahandaan na lamang po natin. Kailangan tayo nakahanda. Dahil pagka po ang tao ay namatay, meron na po palang nangyayaring paghuhukom. Basahin natin ang Hebreo 9:27, babalikan ko po. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan,
at pagkatapos nito, nung kamatayan, ay ang paghuhukom. Kaya pagka po namatay ang isang tao, meron na po agad paghuhukom sa kanya. Halimbawa, yung Army Policarpio, yung jukebox ni Mr. Soriano na pinagsasalita niya laban kay Nicolas Perez o namayapa na nung nakaraang linggo. Nasaan na po yung katawan ni Army Policarpio? Yun po'y nailibing na. O kaya naman na-cremate kung ano ginawa po doon sa katawan. Ngayon, yung espiritu at kaluluwa ni Army Policarpio, meron na po yung pinuntahan dahil dumaan na po iyon sa paghuhukom. Amen. Naintindihan po ba tayo ng ating mga kasama? Ginamit ko lang halimbawa po yung namayapa, namatay na Army Policarpio. Yung kanyang katawan, nalibing. O kaya, na-cremate kung ano ginawa. Pero yung espiritu at kaluluwa ng Army Policarpio, mayroon na pong pinuntahan yon. Dahil dumaan na po iyon sa paghuhukom. Doon malalaman kung saan ang destinasyon ng espiritu at kaluluwa ng taong namatay. Amen po ba? Araw-araw may namamatay, oras-oras may namamatay. Lahat ng mga namatay, dadaan sa paghuhukom. Yung katawan nila, ililibing. Pero yung espiritu at kaluluwa, mayroon na po yung destinasyon. Ang ating inaalam saan napupunta. Ang lahat ng mga taong namatay na noon, noon po muna, unahin natin yung noon, nakaraang panahon. Pag sinabi nating noon, ito po yung panahon na si Jesus Christ ay hindi pa po napapako at namamatay sa krus. Amen. Understood po ba? Tinatawagan ko po ng pansin itong 42 na nasa Facebook Live po natin. Do you get my point? Inaalam natin saan yung lugar, saan napupunta ang lahat ng mga taong namatay na noon. Kaya ko po nililiwanag yung salitang noon, ito po yung nakaraang panahon na si Jesus Christ ay hindi pa po napako sa krus, hindi pa siya namatay sa krus, hindi pa siya nabuhay na mag-uli. Kaya kailangan alam pa rin natin yung punto na yan. Para hindi ho tayo magkakamali pag binabasa natin ang Biblia. Ngayon, noon po, lahat ng taong namatay, nung si Jesus Christ ay hindi pa napako sa krus, hindi pa siya namatay sa krus, saan napupunta lahat ng mga namatay, yung kanilang espiritu at kaluluwa? Basa dito po sa Lucas 16. At ang talata po'y 19 hanggang 26. Sundan niyo po ang ating pagbabasa. Mayroon ng isang taong mayaman at siya'y nagdaramit ng kulay ube at maselang lino at sa araw-araw ay kumakain ng sagana. At isang pulubi na ang pangalay Lazaro, lipos ng mga sugat, ay inilalagay sa kanyang pintuan. Hinto po muna tayo dyan. Ang marami po, pag binasa yan, kasama sila Mr. Soriano, ito raw po'y talinghaga. Hello? Nuunahan ko na po ang mga nakasama natin dito. Sina Mr. Soriano at ang iba pang mga kagaya ng grupo ni Mr. Soriano, pag binasa po ito, ang agad sinasabi, talinghaga po ito, hindi po yan talinghaga. Bakit? Pagka talinghaga, wala pong proper noun. Tandaan po natin, walang proper name. Nabasa agad natin yung pulubi. May pangalan Ano pangalan? Lazaro. Kaya hindi yan talinghaga. Amen. Yung mga kasama natin, pwede bang namang mag-amen? Yung mga naintindihan. Kasi dapat,
yung maliit na punto na yan, ma-consider. Kasi pag hindi natin alam, mapapaniwala ka, talinghaga, hindi tunay na pangyayari yan. Tunay na pangyayari yan dahil meron nga binanggit na pangalang Lazaro. Nagkakaintindihan po. Ngayon, meron po ritong taong mayaman na nagdadamit ng kulay ube, maselang lino, araw-araw sagana yung kanyang pagkain. Yung mayaman ng walang binanggit na pangalan. Pero yung pulubi, Lazaro pangalan nun. Si Lazaro naman, puno ng sugat ng kanyang katawan, nilalagay sa pintuan ng mayaman, tuloy, at naghahangad na mapakain ng mga mumo na nangahuhulog mula sa dulang ng mayaman. Oo, at lumapit pati ang mga aso at inihimura ng kanyang mga sugat. Kaawa-awa po itong naging pamumuhay ni Lazaro. Bakit? Hindi man lang siya bigyan ng pagkain ng mayaman. Ang hinihintay ni Lazaro, kung ano po yung mahuhulog doon sa mesa ng mayaman, mumo. Tama po. Lumapit pa yung mga aso, hinihimura ng sugat sa katawan ni Lazaro. Ano po nangyari? Tuloy. At nangyari na namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. O ano po nangyari sa pulubing si Lazaro? Nung mamatay si Lazaro, ano po namatay kay Lazaro? Katawan. Tama po ba? Dapat maliwanag sa mga nakikinig. Ang namatay kay Lazaro, ang namamatay sa tao, katawan. Nung mamatay si Lazaro, siya'y dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. Paano po namatay si Lazaro? Yung pulubi. Umalis sa katawan niya yung espiritu at kaluluwa. Amen. Yung mga kasama natin, naintindihan po ba yung ganitong pag-aaral? Maliwanag po ba? Detalyado po ba? Noong namatay yung katawan ni Lazaro dahil umalis na yung espiritu at kaluluwa, dinala ng mga anghel yung espiritu at kaluluwa ni Lazaro. Saan? Sa sinapupunan ni Abraham, Abraham's bosom. Tapos, at namatay naman ng mayaman at inilibing. Napasin niyo po ba yun? Namatay din po yung mayaman, yung katawan ng mayaman, nilibing. Alin? Yung katawan. Ngayon, tuloy yung basa. At sa Hades, na nasa mga pagdurusa, ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kanyang sinapupunan. Ano dapat nating maintindihan dito? Noong namatay na itong mayaman, nilibing na yung kanyang katawan, may binabanggit na Hades. Yung Hades po dito, mga magulang at mga kaibigan, salitang Griego po yung Hades Ngayon, meron po yung katumbas sa Ebreo, Sheol. Sheol sa Ebreo. Yung Hades, nang i-translate po yan sa English, hell. Impyerno. Nagkakaintindihan po ba? Ano ang nakita natin dyan? Sa Hades na nasa mga pagdurusa, itiningin niya ang kanyang mga mata. Yung mayaman pala doon napunta yung espiritu niya at kaluluwa sa Hades ng pagdurusa. Natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro'y nasa kanyang sinapupunan. Ibig sabihin, nakita po ng mayaman, nasa Hades siya. Si Lazaro at Abraham magkasama. Saan? Sa Hades din. Malayo lang. Iisang lugar ang pinuntahan nung mayaman at ni Lazaro. Ang tawag doon, Hades. Kaya lang, magkaiba sila ng lugar. Bagamat Hades ang pangalan ng lugar, magkaiba sila ng lugar sa Hades. Kasi yung mayaman, nasa mga pagdurusa. Hades ng pagdurusa.
Samantalang si Lazaro kasama si Abraham sa hadis din. Kaya lang, hindi doon sa hadis ng pagdurusa. Tuloy natin ang basa. At siya sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palabigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Ano po ang kalagayan ng mayaman sa Hades? Nahihirapan siya. Meron kasi roong alab. Ibig sabihin, naiinitan siya roon. May apoy kasi sa impyerno. Kaya ang kanyang pakiusap kay Amang Abraham, si Lazaro ay suguin sa kanya para itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri. Palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Ano sagot ng Amang Abraham? Tuloy. Tatapot sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo. Pasinin niyo po yung sabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo. Itong namatay na mayaman, may alaala po ba? Meron po ba siyang consciousness? Meron ba siyang kamalayan? Meron eh. Kaya sabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo. Si Mr. Soriano, ano po yung maling turo niya? Pag daw namatay ang tao, wala nang alaala yun. Pag daw namatay na pumanaw na, wala nang alaala. Paano ito sinasabi ni Abraham doon sa mayaman? Anak, alalahanin mo. Di may alaala, kahit nasa hadis ng pagdurusa, kahit nahihirapan, itong mayamang ito, may alaala at nakakaalaala. Tama po ba? Sinabi ni Abraham, Anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay. At si Lazaro, sa gayon ding paraan ay masasamang bagay. Tatapwat ngayon ay inaaliw siya rin at ikaw ay nasa kahirapan. Ayun, dapat mapansin natin, bagamat hadis po yung lugar na yon na pinuntahan nung mayaman at ni Lazaro, yung sa mayaman, hadis ng pagdurusa, hadis ng kahirapan. Yun namang kay Lazaro, hadis ng kaaliwan. Amen. Amen po ba sa mga kasama natin? 48 po ang narito sa ating Bible program, Praise the Lord. Ngayon, hinihintay ko po ang inyong pagsagot. Nakita niyo po ba na noon, pag namatay ang tao, kung yan po ay mabuti, masama, sumasampalataya, hindi sumasampalataya, saan napupunta? Noon, ang lahat ng namatay, napupunta sila sa iisang lugar. Ano po yon? Hades. Hell. Impyerno. Kaya lang, meron pong magkaibang lugar doon sa Hades na yon. Yung isang lugar, Hades ng pagdurusa. Yung isa naman, Hades ng kaaliwan. Nagkakaintindihan po ba? O ngayon, yung request noong mayaman kay Lazaro na papuntahin sa kanya yung request po noong mayaman kay Abraham na papuntahin si Lazaro sa kanya, pinayagan ba ni Abraham? Tuloy natin ang basa. At bukod sa lahat ng ito ay may isang malaking banging nakalagay sa pagitan namin at ninyo. Di talagang magkahiwalay. Ang nagpapahiwalay may malaking bangin na nakapagitan upang ang mag-ibig tumawid buhat din hanggang sa inyo ay hindi maaari at gayon din walang makatawid mula dyan hanggang sa amin. Maliwanag na po ba yung lugar na Hades? Dalawa po yun. Nahahati po sa dalawa. Hades ng pagdurusa, nandun yung mayaman, pinapahirapan. Hades ng kaaliwan, nandun naman si Lazaro, kasama si Amang Abraham. Amen. Kaya hindi pwedeng pagbigyan yung request ng mayaman kasi may malaking bangin nakapagitan sa kanila. Walang pwedeng lipatan na mangyayari. Nagkakaintindihan po. Hindi nyo tumadidinig kay Mr. Soriano.
Kasi si Mr. Soriano, ang turo niya rito mali. Talinghaga lang yan, talinghaga. Paano ang talinghaga? Binanggit pangalang Lazaro. Binanggit pangalang Abraham. May binanggit pa Hades. Lahat yan ay proper noun. Tama po ba? Oh. Ganun lang naman po. Pag mag-aaral tayo ng katotohanan, bukas ang isip, maiintindihan po yan eh. Ha? Noon, iisang lugar ang pinupuntahan ng lahat ng mga taong namatay. Ano po yon? Yung Hades. Nandoon si Abraham. Ha? Sino pa nandoon? Lahat ng mga banal sa panahon ng matandang tipan. Namatay sila, doon ng punta sa Hades. Ha? Hades ng kaaliwan. Anong katunayan po? O, tingnan niyo po ang babasahin ko. Sa Henesis 37, 34, 35, tingnan niyo po itong si Jacob, si Israel. Ano po sabi niya? At hinapak ni Jacob ang kanyang mga suot at kanyang nilagyan ng magaspang na damit ang kanyang mga balakang. At tinangisang maraming araw ang kanyang anak dahil naibalita po kay Israel, kay Jacob, na itong si Jose na mahal niyang anak ay namatay na. O ngayon, ano po nangyari? At nagsitindig ang lahat niyang mga anak na lalaki at babae upang si aliwin. Tatapwat, tumanggi siyang maaliw at kanyang sinabi, sapagkat lulusong akong tumatangi sa aking anak hanggang sa Siyol. At tinangisan siya ng kanyang ama. O, ano po ang alam ni Israel, ni Jacob? Pagka po siya ay namatay na. Ha? Sabi po rito lulusong akong tumatangi sa aking anak hanggang sa Siyol. Yung Siyol, yun nga po mga magulang at mga kaibigan, yung katumbas po noong Hades sa salitang Griego. Nagkakaintindihan po ba tayo? Aware si Israel, aware si Jacob, na pagka si pumanaw, pupunta sa Sheol. Pupunta po siya sa Hades. Maliwanag po ba? Ha? Kasi nga, ang binalita kay Jacob, patay na si Jose. Kaya sa kanyang labis na kalungkutan, ito sinabi niya, lulusong akong tumatangi sa aking anak hanggang sa Siyol. At tinangisan siya ng kanyang ama. Kaya yung mga banal, mga lingkod ng Diyos sa panahon ng matandang tipan, gaya ni Abraham, gaya ni Jacob, ni Israel, alam nila yung tinatawag na Siyol. Ang katunayan po, Isaias 38:10 hanggang 11. Tingnan nyo naman po ang sinasabi po rito sa talata. Ito naman po yung kay Haring Ezekias. Ano po sabi? Aking sinabi sa katanghalian ng aking mga kaarawan ay papasok ako sa mga pintuan ng Siyol. Matuwid na Haring Ezekias, alam po niya yung tungkol sa Siyol. Ako'y nabawahan sa nalalabi ng aking mga taon. Aking sinabi, hindi ko makikita ang Panginoon. Ang Panginoon sa lupain ng buhay. Hindi ko na makikita pa ang tao na kasama ng mga nananahan sa sanglibutan. O, ano po ang gusto ko pong mapansin natin? Ang mga lingkod ng Diyos, matutuwid, mga banal sa panahon ng matandang tipan. Alam ba nila kung ano po ang mangyayari pag sila namatay na? Alam ba nila kung saan sila pupunta? Alam nila, anong lugar po yon? Sheol. Yung Sheol, yun din po yung Hades. Yun din po yung Hell. Yun din po ang impyerno. Tama po ba? Kaya lang, dapat po maging maliwanag sa atin, bagamat Hades ang tawag, meron naman po yung compartment. May division po yun.
Yung isa ay Hades ng pagdurusa, yung isa naman ay Hades ng kaaliwan. Nasaan po itong mga matutuwid, mga banal na mga lingkod ng Diyos na namatay? Nandun sila sa Hades, kaaliwan. Lahat naman ng mga masasama, mga hindi sumasampalataya sa Diyos, nasa Hades ng pagdurusa ngayon. Nung palang mga panahon na yon, lahat mapupunta sa Hades. Kung kahit ikaw si Abraham, kahit ikaw si Israel, kahit ikaw ay matuwid at banal na lingkod ng Diyos, mapupunta ka sa Hades. Wala kang choice. Hades talaga pupuntahan mo. Bakit? Bakit nung panahon na yun masama't mabuti, matuwid, at hindi matuwid? Iisa lang ang pinupuntahan Hades. Basahin natin. Hebreo 2:14 hanggang 15. Ito po mababasa. Dahil sa ang mga anak ay may mga bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito. Ang Panginoong Hesus po binabanggit dyan. Upang sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Hesus ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan. Sa makatwid ay ang dyablo. Nakikinig pa po bang mga kasama natin? Sino po noon ang may power sa kamatayan? Sino po ang may kapangyarihan sa kamatayan ng lahat ng mga tao noon? Pwede po bang sumagot ang mga kasama natin? Sabi po rito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan sa makatwid ay ang dyablo. 15. At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Ano po dapat na maintindihan natin sa talata na yan? Noon pala, ang may power sa kamatayan, ang may kapangyarihan at paghahari sa kamatayan, ang dyablo si Satanas. Kaya lahat ng mga tao na namatay, matuwid na lingkod ng Diyos, hindi lingkod ng Diyos, lahat sila, doon sila pupunta sa Sheol, sa Hades. Bakit? Kasi ang dyablo ang may kapangyarihan noon. Ang dyablo ang may paghahari sa kamatayan ng lahat ng tao. Sabi po sa 15, at mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan. Yan pala ang naranasan ng mga lingkod ng Diyos nung una. Pagdating sa kamatayan, sila ay nakaramdam din ng takot. Bakit? Kasi noong mga panahon na yon, ang dyablo o si Satanas ang may kapangyarihan sa kamatayan ng lahat ng tao. Amen. Amen po ba sa mga kasama natin? Hebreo 2:14-15. Ano ginawa ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo? Nung siya mamatay sa krus, nalipol niya yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatwid bagay ang dyablo. Tapos, mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Kaya ito po ang nangyayari noon sa lahat ng mga tao pagka namatay sila. Wala silang magagawa kundi sila po ay doon din mapunta sa Hades. Bakit? Kasi nung mga panahon na yon, ang dyablo, si Satanas, ang may kapangyarihan sa kamatayan. Ngayon, ano ginawa ng Panginoong Hesukristo? Nung siya mamatay sa krus, nilipol niya yung may paghahari sa kamatayan. Yung paghahari, yung kapangyarihan ng dyablo ni Satanas sa kamatayan, yun po ay binawi ng Panginoong Hesukristo kay Satanas. Kinuha ng Panginoong Hesus mula sa dyablo yung
kapangyarihan niya sa kamatayan. Ano pong katunayan? Apokalipsis 1 at 18. Ito po ang ating mababasa sa talata. Ganito po ang nakasulat. At ang nabubuhay, ako'y namatay, at narito ako'y nabubuhay magpakilanman. Si Jesus Christ po yan, nung siya'y magpakita kay Apostol Juan. Sabi niya, ako'y namatay, at narito ako'y nabubuhay magpakilanman. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Ano po nangyari sa Panginoong Hesukristo? Pagkatapos po siyang mamatay sa krus, mabuhay na maguli, nung siya magpakita kay Apostol Juan, siya po'y glorified na. Sabi niya, ako'y namatay at narito ako'y nabubuhay magpakilanman. Nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Yung susi pala na kay Jesus Christ na. Dati kasi nahawakan niya ni Satanas ng Diablo. Amen. Pwede ho bang mag-amen yung mga narito ngayong umaga? Nai-imagine nyo po ba kung ano ang kalagayan po noon sa Hades ng lahat ng mga namatay na tao? Napupunta sila sa Hades kahit labag sa kalooban nila. Tama po ba? Wala silang magagawa eh. Doon sila pupunta lahat. Bakit? Kasi at that time, ang may power, si Satanas. Siya ang may susi noong Hades. Yung susi kasi, naglalarawan po yan, nagpapakita yan ng authority. Tama po ba? Tama po ba? Bawa sa bahay, para maipakita mo yung authority mo sa bahay na ikaw ang may-ari niyan, ikaw ang nakatira diyan, di ba yung susi? Tama po. Ito susi. Tama po. Pinapakita, ikaw ang may authority sa bahay. Kahit nga po sa kotse, sa sasakyan. Tama po. Dahil ikaw ang may susi, ikaw po yung ikaw yung may-ari, ikaw yung may authority. Pagka ang sasakyan, pinatakbo ng hindi ginamit ng susi, karnaper po yun. Tama po ba? Pagka hindi ginamit yung susi, pinaandar yung sasakyan, iba po yun. Nagkakaintindihan po ba? Nagkakaintindihan po ba tayo sa mga kasama natin? Hindi po ba yung yung tatay natuwa sa anak niya, niregaluhan ng kotse? Ano ba binibigay? Hindi ba susi? Tama po. Tama po ba? Yung mga nanalo doon sa Itbulaga, may binigyan ng bahay si Bossing. Ano binigay? Di ba susi? Tama po. Pinapakita yung authority, binibigay sa iyo. Tama? Doon sa bahay na yon. Ngayon, ganun din po yung nangyari noong si Jesus Christ po'y namatay na sa krus. Yung authority sa Hades na dating hawak ni Satanas, ng Diablo, kinuha yun ng Panginoong Hesukristo. Nagkakaintindihan po ba? Wala na po yung susi ng kamatayan ng Hades kay Satanas, sa Diablo. Nakangino na? Nasa Panginoong Hesukristo na. Ngayon, ang tanong natin ganito, ano ang ginawa ni Kristo sa lahat ng mga lingkod ng Diyos na nasa Hades Paraiso noon? Yung pala ang nangyari, lahat ng mga namatay na mga lingkod ng Diyos ang punta sa Hades Paraiso, sa Hades Kaaliwan. Mag-iisip tayo, sino-sino po ba yung mga namatay na lingkod ng Diyos na mga banal sa panahon ng matandang tipan? Umpisahan na natin kay Abel. Hello? Yung mga kasama natin, kayo ho ba'y nakakasunod? Kung uumpisahan natin sa lahat ng mga namatay na mga banal, mga lingkod ng Diyos noon sa panahon ng matandang tipan,
Wala pa si Jesus Christ, hindi pa po siya nagkakatawang tao, hindi pa siya ipinapanganak ni Santa Maria, hindi pa siya nangangaral sa lupa, hindi pa siya napako sa krus, hindi pa siya nabuhay na maguli. Ang umpisa natin kay Abel, tama po. Sapagkat si Abel matuwid, mananampalataya sa Diyos. Pinatay siya ni Cain, tama po. Kaya umpisa kay Abel. Si Abel, saan napunta? Yung kanyang espiritu at kaluluwa sa Hades Paraiso, sa Hades Kaaliwan. Sunod, si Noe, saan napunta? Sa Hades Paraiso, sa Hades Kaaliwan. Nagkakaintindihan po. Pagka binasa natin yung Hebreo, Kapitulo 11, edi binabanggit po dyan yung mga heroes of faith, mga bayani ng pananampalataya. Si Abel, 11:4. Yung si Enoch sa 11:5, hindi naman kasi namatay si Enoch. Huwag kayong magpauto kay Mr. Soriano. Maling turo na naman yan. Ang propeta Enoch daw namatay. Hindi! Hindi namatay ang propeta Enoch physically. Siya nga ay inagaw Siya nga ay kinuha ng Diyos Hindi namatay si Enoch. Kaya ang kasunod niyan, si Noe. 11:7. Si Noe namatay, saan napunta? Sa Hades Kaaliwan, Hades Paraiso. Tapos si Abraham namatay, saan napunta? Sa Hades Kaaliwan, Hades Paraiso. Tapos si Sarah namatay, saan napunta? Sa Hades Kaaliwan, Hades Paraiso. Nagkakaintindihan po ba? May kausap pa po ba si Brother Willie? Si Isaac namatay, saan napunta? Sa Hades Paraiso. Si Jacob, si Israel namatay, saan napunta? Sa Hades Paraiso. Si Moises namatay, saan napunta? Yung espiritu at kaluluwa, Hades Paraiso. Ngayon, pupuntahan naman natin yung masasama. Halimbawa, namatay si Paraon. Saan napunta si Paraon? Sa Hades, pagdurusa. Madali po bang maintindihan? Lahat noong mga Egyptians na nalunod doon po sa dagat. Saan napunta? Hades, pagdurusa. Lahat noong mga namatay na panganay doon sa salot, sa Egypt, saan napunta? Sa Hades, pagdurusa. Yung ating mga kasama, kayo ho ba'y nakakasunod sa ating pinag-uusapan? Noon, yan ang nangyayari sa lahat ng mga taong namatay. Mabuti at masama, sumasampalataya sa Diyos at hindi nagpupunta sa Hades. Magkaiba lang po sila ng lugar sa Hades. Hades pagdurusa, Hades kaaliwan, or Hades paraiso. Ngayon, dire-diretso na. Mga propeta ng Diyos, nung namatay sila physically, napunta ang espiritu at kaluluwa sa Hades paraiso. Hanggang sa dumating na itong si Propeta Juan Bautista, pinugutan ng ulo ni Herodes. Saan napunta si Juan Bautista? Saan po napunta si John the Baptist? Pwede po bang sumagot yung mga narito kung naiintindihan? Lundag na po tayo kay John the Baptist, Propeta Juan Bautista. Nung si pugutan ng ulo, saan napunta ang espiritu at kaluluwa ng Propeta Juan Bautista? Hindi po ba sa Hades paraiso? Ngayon, si Herodes naman na nagpapugot ng ulo niya nung mamatay, saan napunta si Herodes? Sa Hades pagdurusa. 41 po yung narito sa Facebook Live. Pwede ho bang mag-amen kung naintindihan po yan?
Pwede ho bang mag-amen? Yung mga naintindihan po yung punto na yon. Bumabagit nga po tayo ng mga personahe ng Biblia. Si Herodes napunta sa Hades pagdurusa. Si Juan Bautista napunta sa Hades paraiso, Hades kaaliwan. Ngayon, ito pa ang isang tanong ko kung masasagot ng mga kasama. Yung magnanakaw sa krus na nagsabi, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Tama po. Yung magnanakaw sa krus, binigyan ng pangalan ng Katoliko na si Dimas. Kasi dalawa yun Hestas at Dimas. Bagamat wala po yung mga pangalang Hestas Dimas sa Biblia. Ito tanong ko kung naintindihan niyo yung paksa. O yung tinatawag ng Katoliko na Dimas, yung magnanakaw na nagsabi, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sagot ng Panginoong Jesus, sinasabi ko sa iyo, kakasamahin kita sa paraiso. Nung mamatay yung magnanakaw na yon, saan napunta yon? Sige nga po. Malaman ko lang kung naintindihan yung ating paksang ito. Yung magnanakaw sa krus, nung mamatay, yung espiritu niya, saan nagpunta? Sige po, sagot. Hintay ko po yung sagot nyo. Kung naintindihan nyo po yung ating tinalakay. Saan napunta yung tinatawag ng mga Katoliko na Dimas? Nung siya'y namatay, saan po napunta yung kanyang espiritu at kaluluwa? Ayan, may sumasagot, paraiso. Paraiso. Sabi ko po, yung paksa, sa Hades paraiso yun. Hades paraiso yun. Hades paraiso. Sa Hades paraiso po muna nagpunta yung espiritu at kaluluwa noong magnanakaw. Hindi naman pwede agad dumiretso sa paraiso yun kasi next Sunday pa po yun. Ito po yung ating tanong. Ano ang ginawa ni Kristo sa lahat ng mga lingkod ng Diyos na nasa Hades paraiso noon? Ayan, dun pa lang tayo pupunta sa susunod na linggo. Yung iba, inunahan ka agad ako ang tinatanong ko po sa inyo, yung magnanakaw sa krus, nung mamatay po siya, yung kanyang katawan, di ba? Namatay sa krus yun. Yung espiritu at kaluluwa nun, nauna pa ang yung magnanakaw sa krus na yun, namatay sa krus, yung kanyang katawan, no? Pero yung espiritu at kaluluwa nun, may pinuntahan yun. At ang pinuntahan nun, Hades. Kaya lang, dahil siya nga ay nagpakita sa Panginoon na siya ay nagbalik loob, nagsisi, napunta yun sa Hades, paraiso. Nagkakaintindihan po. Maliwanag po ba? Ngayon, dahil si Jesus Christ namatay sa krus, nabuhay na magmuli, yung palang susi ng Hades, napunta na sa kanya, nakuha niya kay Satanas yun. Kaya lahat ng mga lingkod ng Diyos na nandun sa Hades paraiso, ano ginawa ng Panginoong Hesukristo? Nang mabawi na niya yung authority, yung power sa dyablo, nakuha niya yung susi ng Hades at ng kamatayan sa dyablo. Yan ang ating itutuloy next Sunday, November 1. Hello! Yung ating mga kasama po, meron po bang natutunan ngayong umaga pong ito? Meron po bang mga nagliwanag sa atin? Pagpasalamat po natin yan sa Holy Spirit, sa Espiritu Santo na gumabay po sa atin, sa ating pag-aaral, niliwanagan po ang ating mga isip. Noon, ito po ang nangyayari sa lahat ng taong namatay. Lingkod ng Diyos, hindi lingkod ng Diyos, napupunta sa iisang
lugar na Hades. Hades ang tawag. Kaya lang, dun sa Hades na yon, may pagkakahati po dun. Hinati po yan sa Hades, Paraiso, at Hades Pagdurusa. Ayan. Walang choice yung mga lingkod ng Diyos. Pag namatay sila, kundi doon di sila pupunta kasi ang may authority sa kamatayan ay ang dyablo. Ngayon, nung si Jesus Christ ay namatay na sa krus, nabuhay na maguli, yung kapangyarihan, authority sa Hades, sa kamatayan, na nakay Satanas, binawi ng Panginoong Hesukristo po yun. Kaya, nung nakay Jesus Christ na yung authority, may ginawa siya sa lahat ng mga lingkod ng Diyos na nandoon sa Hades Paraiso. At yan ang ating itutuloy sa darating na linggo, November 1. Muli ko po kayong inaanyayahan na tayo po ay mag-aral ng mga salita ng Diyos. Samantala, ngayong umaga, bago po tayo tuluyang magtapos, sumabay po kayo sa isang commanding prayer na ating gagawin. Yung mga may sakit, may mga karamdaman, sa pananampalataya po natin sa Panginoong Hesus, tanggapin po natin ang kagalingan. Sa pangalan ni Hesus, sa dugo ni Hesus, inuutusan ang lahat ng sakit at karamdaman ay umalis sa lahat ng nanonood ng Bible program. Sa pangalan ni Hesus, sa dugo ni Hesus, ipagkaloob ang kagalingan sa lahat ng nanonood ng Bible program. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Paalam na po sa lahat ng mga narito sa ating Bible program. 40 po ang nakikita ko po na nagtiyaga po na makipag-aral sa atin hanggang sa makatapos po tayo ngayong umaga. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Magandang araw po sa ating lahat.